Hey guys! So, welcome to the part 2 of our um, basic website project. So, here we are going to set up our database. Okay, so let's start. So, paano ba natin set up yung ating database? So, pupunta lang tayo dito sa SAMP and we are going to make sure na nakastart si MySQL. So, if you have trouble doing if you have trouble dito sa MySQL, let's say for example, hindi siya nagsa-start, um, please visit my PowerPoint presentation. Meron po doong tutorial kung paano nyo uh, gagawin or sosolusyonan yung uh, unexpected error dito sa MySQL. So, with that, ang gagawin natin is we are going to create a new tab. Okay, so, di ba, dito na tayo gagawa ng bago nating database. So, for our new database, we are going to type in localhost and then lalagay lang natin php my admin without any spaces. So, lahat din ay small. So, we can click enter or we can hit enter. So, wait lang natin to kasi medyo matagal minsan. So, but, kapag ka okay naman na siya, ito yung lalabas. Ito yung magiging UI nyo. No? Nandito ka na sa PHP My Admin. So, here, kita nyo yung databases. So, here are the databases that I have already created. Okay? So now we are going to create new. So sa pag-create ng bago, we are going to just hit this button, the new button. Okay, and then dito kayo naman dadalhin. Or we just click the database, tas ito na yun. Okay, so dito we are going to create a database name which is basic project underscore DB. Okay, so basic underscore project underscore DB. So DB will stand for database. So kailangan yung tandaan yan, yung pinangalan nyo sa database ninyo. So kung paano nyo isinulat, dapat ganun na ganun nyo siya matandaan. Kasi if hindi nyo matatandaan yan, babalik-balik pa kayo dito sa PHP My Admin. Pero kung tandaan nyo na, di ba? So dire-diretso lang tayo mag-code. So we click create. Okay, so nakapag-create na tayo ng database. Ayan, nakalagay basic project DB. So, meron na tayong database. So, dito i-require na tayo na gumawa ng database table. Okay, so yung table, so dito natin ilalagay kasi or dito natin i-store yung papasok na data sa loob ng registration form. So, sa bawat form, ako I prefer na bawat, let's say for example, sa users, diba? Naglalagay po ako ng table for users. Let's say, for example, we are going to build a, let's say, for example, we are going to build an ordering system. Meron akong table for products, meron akong table for transactions, table for users, table for ganito, table for ganyan. Diba? So, we have different tables inside one database. So, the first table that we are going to do is TBL users. Okay. So, ilan po ang magiging number of columns niya. So, the reason why inuna ko to is para makita natin kung ilan yung columns. But, depende to sa magiging requirements ninyo. No? So, for this requirements, ang kailangan lang ng full name, suffix, age, email, profile picture. So, 5 lang. 'Di ba? So, doon sa 5 na yun, dadagdagan natin siya ng isa para magkaroon tayo ng ID, no? So, para merong unique, no? So, ilan, ulit, 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 na columns po ang kailangan natin. So, after that, kapag naset mo na, nalaman mo na kung ilang columns, ano yung pinangalan mo sa table name mo. So, ito kailangan mo rin itong tandaan. Okay, para dire-diretso lang tayo mag-code. So, we hit create. So, hintayin lang natin siya. So, after that, makikita mo to. So, si name, dyan natin makikita kung ano yung, dito natin ilalagay or isa-set kung ano yung magiging name ng bawat column natin. No? So,
Number 1 is ID. So, yung type, ano ba yung type ng ilalagay mo? Usually integer, varchar, big int, decimal, yun lang naman usually yung ano natin. So, ako, I would prefer integer kasi gagawin ko lang siyang auto-increment. So, let's say for example, ilan lang ba? Pwede na siguro yung 12 digits. So, length and values, 12 digits. Ibig sabihin, pwede pong magkasya sa kanya ang 12 digits. Okay? So, if medyo na ano ka dun, pwede ka naman mag-big int or it depends po sa magiging, let's say for example, ito, transaction ID. So, kung sa transaction ID, combinations of letters and numbers, pwede ka mag-varchar. So, ako, okay na ako sa int. Okay? And then, next po is, ano yung nakalagay sa registration form natin? Full name. So, name. Yun na lang lalagay ko. Or pwede rin kasama na yun, full underscore name. So, dito, napakahalaga na huwag ka nang maglagay ng space para hindi tayo magkalituhan mamaya. Okay, so sa full name, kailangan syempre siya ay varchar. And then, so, mga ilan kaya yun? So, siguro, ginagawa ko na lang dyan, pinaka-safe na ako sa 150 characters. Wala naman sigurong pangalan na may 150 characters, no? And then, next is, ano susunod? Suffix. So, yung suffix natin, suffix natin is varchar din. Gamitin ko yung varchar. So, suffix, ilan lang naman siguro. Safe na ako sa 4. And then, next is age, email, profile picture. Age, lagay ko na nga muna. Email, and profile picture. Okay na yung profile. So, sa age, siyempre, integer. So, safe na tayo sa 3 digits. So, siguro naman wala nang maabot ng 1,000. So, 3 digits, 100, 1003 digits lang naman yun. Hindi naman tayo aabot ng 4 digits, no? Hindi naman tayo maabot ng 1,000 years old. So, email. So, our email, syempre, will be varchar. So, safe na siguro tayo sa 150 characters sa email. And then, sa profile, okay, by the way, ang pinaka-ano natin dito, pinaka-limit natin dito is 255. So, siguro, i-ano ko na siya, i-max ko na siya, 255. But, again, depende naman sa inyo yun bilang database manager. So, kung okay na tayo, by the way, dito, hindi ako nag-enter kasi once I hit enter, nasa-save na siya. So, kapag nag-enter ka kasi, babalikan mo na naman, di ba? Iisa-isahin mo pa. And medyo hassle siya. So, hindi ako nag-enter. So, lahat ng ginagawa ko dyan, I avoid hitting enter button para hindi ako, or enter key. So, dito sa ID, sabi ko nga kanina, auto-increment ko siya. So, hanapin lang natin itong A_I. Ayan. Kung hindi ka siya sa screen ninyo, maaaring dyan lang siya. Hanapin nyo lang, scroll nyo lang siya. So, ito, under the A_I, pag kinlik natin siya, automatic na magkakaroon ng primary. So, primary key, yan po yung pinaka-unique. No? So, ibig pong sabihin, wala pong magkakaroon ng duplicate entries na may parehong ID. Kasi naka-primary key siya. And also, naka-auto-increment. Okay, so, auto-increment, ibig sabihin, mag-add lang siya ng 1 every time na mayroong record na madadagdag. So, after that, we can just hit save. Okay, so pag na-save na natin siya, ito po yung lalabas. So, makikita nyo dyan yung structure. So, pag kinlik natin tong browse, ayan, dito masisave lahat ng data natin na papasok dito sa registration form natin mamaya. Okay, so that is it for our part 2. So, we are going to do the part 3 para makapag-build po tayo ng connection and also makagawa po tayo ng action or functionality ng mismong registration form natin. So, napakadali lang naman nung
dalawa na yun kaya pagsasamahin ko na. So, see you on the part 3. Thank you so much!